Yun, ayan po, dito sa video ito ay papakita ko po sa inyo. Siyempre, nagsalita po ang Pangulo na tungkol sa magsasaka na dahil yan sa pagtatanong ng isang kabataan na tungkol sa kung paano ba mahihikayat ang isang kabataan na para magsaka. Unang-una po, ang ating magsasaka ay talagang lugmok po sa kahirapan. Luging-lugi ang ating kabataan. Ay, kumbaga, syempre, ang kabataan na magsasaka, ang kabataang matatanda. Tumatanda po ang ating mga magsasaka na kailangan naman talaga nilang may kapalit na kabataan. Na ang iba, hindi na po talaga nagsasaka. Ayaw na pong magsaka. Gusto na lang mag-aral at doon sa syudad magtrabaho. Kumbaga, tinatamad na rin o ayaw na rin talaga sa mga magsasaka ng mga kabataan. Kasi nakikita nila sa mga magulang nilang magsasaka ang kahirapan at ang hirap ng buhay na hindi na sumusulong at hindi sila nakakaahon. Ganun po kalugno ang ating mga magsasaka. Kaya dito po sa video ito ay papaliwanag ng ating Pangulo na kung inyong titingnan ay masisiyahan ba kayo ayon sa inyong observation sa sasabihin niya. At syempre may mga nakikinig sa harap niya na may imagine nyo rin kung talagang naniniwala sila. At may imagine nyo rin kung dismayado sila sa pinagsasabi ng ating Pangulo. Kaya maobserbahan nyo rin sa video ito. At eto naman po, sabi ng dako, si Chis Escudero nagsalita na rin po dyan sa conference niya, sa press briefing niya na dyan sa Senado, na talaga namang gustong gusto rin ng ating Senate President na si Chis Escudero na sundin at ang talagang gustong sundin ang Supreme Court sa desisyon nila na ma-dismiss ang impeachment ng ating mahal na Vice President na walang iba kundi si Inday Sara. Ganyan po, kumbaga dumidepende po siya. Kumbaga ayon sa kanya na kung hindi niya talaga sosolohin ang desisyon na yan, kundi yung mga miyembro niya sa Senado, kung may kumbaga may kumontra na tungkol sa sunod sa Supreme Court, ay sigurado bobotohan nila yan sa plenaryo. Na sana para sa akin ay manalo si Inday Sara, na sana ay hindi matuloy ang impeachment trial. Kaya heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya tuloy po natin ang video ito. Ay nang magsasaka. Ngunit ang tanging sa akin palagay at kami ni Secretary Kiko ay aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? siguro alam niyo na tama 'yon na magbigat. Siguro tama talaga 'yon kasi ang average ang tunay talagang kaakit-akit para sa mga magsasaka at para sa mga kabataan ay Mr. President, resolvehin nyo muna ang problema dyan sa agriculture na yung tipong yumayaman ang magsasaka. Ganyan po. Hindi po yung nadedehado ang trabaho nila, ang kapalaran nila, ang buhay nila. Ganyan po, President, Mr. President. Unang-una, tanggalin nyo at parusahan nyo ang mga nagra-rice cartel dyan. Yung mga nagtatago ng mga bigas, mga palay. Yan po ang dapat nyong resolbahin. At pangalawa, yung mga smuggler, dapat resolbahin nyo rin yan. Kasi yan po ang talagang umaagaw sa mga bigas ng palay sa atin sa mga magsasaka. Imbis na yung mga palay at bigas nila ay mabenta, walang nangyayari kundi yung mga galing sa smuggling o yung mga import na yan ang talagang pinaprioritize ng mga gobyerno. Ganyan po,
resolvehin nyo po muna ang problema dyan sa agriculture. Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. Age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga Alam nyo naman pala na mahirap ang buhay ng magsasaka. Mr. President, 3 taon na kayo. Bakit ganyan pa rin ang sistema nyo ngayon hanggang ngayon? May narinig ba tayo? May napatunayan ba tayo na gumaganda na ang buhay ng magsasaka ngayon? Wala, di ba? Pero tama yung sinabi nyo. pag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga Kasi gusto nila, kung guminhawa na rin ang buhay nila. Kaya iniiwanan nila ang pagiging pagsasaka dahil nadidismaya na sila sa nangyayari ngayon sa agriculture diyan sa bukid. ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. Tama kayo dyan, Mr. President. Matagal na yan yung high-tech na minumungkahi nyo. 3 taon na kayo dyan. Saan ba napunta ang pondo? May nabalitaan po ba kami na umiiral na yan? Yung high-tech na yan? Wala pa po. Kahit na-training nyo ang mga magsasaka. Ewan ko kung ano na nangyayari na ngayon. Dahil po sa nangyari sa eleksyon, lahat ng pondo at kinurakot lang. Diba? Paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Tama. Interesting yan. Pero matatapos na ang term nyo. Wala pa kayo nagagawa. Asan na ang resibo? Kita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, wala na. Inaantok na yung mga nanonood sa inyo, Mr. President. Siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata. Masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At wala na, hindi na interesting, Mr. President. Tingnan nyo, inaantok na yung nagtanong sa inyo. Diba? At heto pa, yung gaan ninyo, na imbis na ilaan nyo ang pondo sa agrikultura, kinurakot lang para sa eleksyon. Ganun ho talaga ang nangyari. Nagpapaliwanag pa kayo dyan. Wala namang kwenta. Palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na talagang nabubuhol-buhol ng pagsasalita nyo, Mr. President. Kaya magbago na po kayo. Magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi yan po, hanggang dito na lamang po at tumako na po tayo kay re-elect Senate President Chis Escudero na kung saan ay papaliwanag niya at may nagtanong kasi sa kanya tungkol sa impeachment trial na hindi naman talaga, hindi talaga makakawala dahil ang nagtanong ay mga taga-mainstream media, mga reporter na hindi naman talaga niya matatakasan to. Etong tanong na to, papaliwanag niya kung ano nang para sa kanya ang lagay ng impeachment trial ng ating mahal na Vice President na si Inday Sara. Supreme Court sa impeachment, mamaya sa caucus, at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya.
Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be... Kaya nga maliwanag na hindi lang talaga at sosolohin niya ang desisyon. Unang-una, marami silang miyembro. Yan po ang talagang totoo. deciding upon these matters collectively also, through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. O yun, di ba? Maliwanag na maliwanag, dapat sundin ang desisyon ng Supreme Court na ma-dismiss ang impeachment trial ng ating mahal na Vice President Inday Sara. Kumbaga, iyan nga ang magiging kaguluhan sa atin dito sa ating bansa. Nasa na, kumbaga, kapag yan ay nangyari, wala na tayong ibang masasandalan. Dahil hindi na sinusunod ang Supreme Court na siya naman talaga ang nagdidesisyon kung tama o mali ang nagagawa ng ating lipunan dito sa ating bansa, di ba? Kaya ayan po, tuloy po muna natin ang video ito. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahon yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Nakita nyo? Talagang nagsalita pa ang Kamara. Sila na talagang umbagay tinatakot pa nila ang Senado. Pinubuyo pa nila at binubuli. Lang iya. Grabe tong mga crooks na to sa Kamara. Sila pa gustong magalit sa ginagawa ng Senado sa kanila. Dito pa lang sa impeachment, di ba? Impeachment trial. Mas mataas ang Senado kaysa sa prosecutor. Mas mataas ang hurado o mga judges dyan sa impeachment trial kaysa sa prosecutor na ang tumatayo ay mga Kamara. Mas mataas pa yun. Ang ginagawa ng Kamara, nagmamagaling pa. Masyadong nagmamagaling at pinipressure ang Senado. Ganyan po. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? No, di ba? Ang lakas ng mga mang-asar talaga nitong mga congressman na to. Itong mga taga-Kamara. Palibasa kasi, ginagawa nila yan para linlangin ang buong bayan. Panay talaga ang putak nila ng putak para lang mapaniwala ang mga taong bayan na sila ang tama. Pero kung tutusin, checkmate na sila rito. Finish na. Kumbaga nagpamisa na sila. Kaya alam nila na may mali sila, kaya banggit sila ng banggit ng forthwith na madali na raw immediate. Para pagka naumpisahan na at na lumalakad na ang impeachment trial, na tinan nyo, nangyari ngayon. Diba, nagdesisyon ng Supreme Court. Paano yan kung nag-uumpisa na sila, nasa palagitnaan na pala sila, tapos biglang nagdesisyon ng Supreme Court na dismiss pala yan. Dahil wala sila sa processing, wala sa due process, hindi tama yung due process na ginawa ng Kamara. Di ba? Ditong tuwa ngayon ng Kamara, nautakan nilang Senado. Kaya yan siguro ang iniisip ni Chis Escudero na kung bakit hindi niya pa nila nadidesisyonan noon pa. Kasi may mali nga. Tama naman, na-remand ang mga impeachment article. Yung mga yung impeachment complaint article na ibalik sa mga Kamara. Diba? Kaya yun, nawalan sila ng pag-asa.
Tapos ang ginawa nila, dahil sa nawalan ng pag-asa, tinitira nila ngayon ang Supreme Court at pati ang Senado. Putak sila ng putak. Pero ganito ang mangyayari niyan. May mga ibang congressman na abogado ang talagang titirahin sila ngayon dahil sa pagsasalita nila ng masama sa Supreme Court. Madidisbar sila kapag nagkataon. Yung mga inihain na kaso nila Topacio, Atty. Topacio. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi, talagang halimaw lang talaga. Hindi nagbabago. Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at So, alam naman nila yan, mga kamera. Alam nila yan, yung mga sinasabi ni Chis Escudero. Kaso, sarado ang utak dahil nga sa mga dilawan. Sarado utak talaga ng mga yan. Gusto lang talagang linlangin para sila ang mamuno. interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi automatic yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yun sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes? Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Masusunod, pagbobotohan talaga nila yan. Nakalagay kasi sa sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. O yan pala eh.
Nagawa na pala nila noon yan eh. Eh di kailangan gawin nila ngayon habang nasa plenaryo. Hindi pa wala pa hindi pa sila ongoing impeachment court na doon pa nila pagbabasehan. Bali wala na yun. Ibig sabihin dito pa lang sa plenaryo pagbobotohan na talaga nila yan. Pagdidesisyonan nila kung sino ang mananalo. Kaya yung mga nagsusulong ng impeachment na yan, mag-aral muna kayo na abogado. Pakinggan ninyo yung Supreme Court. Kumaga, karamihan dito kami sa taong bayan, nakikinig lang kami. Pero hindi kami marunong tungkol sa abogado na yan. Sa mga constitutional na yan, sa mga batas na yan. Pero kahit paano, natututo kami at nakikita namin kung alin ang mali at tama. Dahil basic ang nangyayari. Diba? So, regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear sa lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan ng Sir Oo, CJ tama. Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tini-RO yung buong proceedings. Ang tini-RO yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena doon sa foreign currency deposits as part of the trial. Babalik na rin ko kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. Ang tama, nukaraan naman talaga eh. Nalabag ninyo, di ba? Dahil bandang huli na acquit na si CJ Corona, yung judge na inaano ninyo, na in-impeach ninyo. Hindi nyo lang nabanggit eh. Pero na-acquit talaga. Bago na decision na ninyo na guilty dahil nagbotohan kayo noon. Pero pagdating ng panahon, ang nangyari po ay not guilty ang kaso ni CJ Corona kung kailan namatay na siya. Di ba? So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali. Isa pa yan. Number one, isa pa yan sa mga dahilan kung bakit nila isinusulong na forfeit at talagang pinipressure nila noon si Senate President Chis Escudero. Pinipressure nila ang Senado na hindi naman natinag sa mga kawalang hiyang ginagawa nila. Dahil alam na nila pati ng speaker na mali ang ginawa nila noon. Sa due process. Walang due process. Kumbaga hindi tama yung pagproseso ng transmit ng impeachment article. Diba? Complaint. Ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung Oh, yan pa. Eh di kung tinuloy pala nila, hindi sila nag-remand.
di magmumukhang katawa-tawa ang Senado. Marami magagalit sa Senado. Kaya nga, kumbaga buyo ng buyo, alam nyo yun, buyo ng buyo yung mga kongreso, kung kamara na ituloy na at kailangan i-forthwith na. Lalong-lalo na to si Coco Pimentel at Risa Ontiveros nandyan sa loob ng Senado. Talagang akala mo maraming alam. Hindi naman nila pinaliwanag kung bakit kailangan i-forthwith o simulan ng impeachment trial. Wala silang detalye. Di ba? Hindi nila sinabi yung totoong pagproseso ng Kamara sa pagpasa ng impeachment complaint. Di ba? Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. Yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Di ba? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin, walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung... Yan po. Hanggang dito na lamang po. Kaya napakinggan nyo po ang salaysay ni re-elect Senate President Chis Escudero. At syempre, sa pa ba tayo? Para sa akin, dapat ibasura na yung impeachment na yan. Na kawalang hiyaan naman ang pinaggagawa. Politika na lang lagi ang nangyayari. Hanggang ngayong 28th Congress, politika na naman. Imbis na gumawa na lang sila ng gumawa ng mga batas na ikakabuti ng ating bayan. Di ba? Kaya dapat hindi na ituloy yan. Ibasura na yan. Kaya heto, sa 20th Congress, imbestigahan na nila ang GAA at imbestigahan na nila ang flood control. Number 1 yan. Lalong-lalo na kay Senador Rotante Marcoleta ng bola ng Blue Ribbon Committee. Kaya humanda po ang mga taga-kamara na kayong sumisira kay Inday Sara. At syempre, kayo ang talagang source ng kaganapan ng corruption dyan sa GAA 2025 na yan. Diba? Kaya humanda po sila sa ating senador na si Rodante Marcoleta. Kaya dito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.